Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalan dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain inuman ang kaniyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan, kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating puon. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating puon. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigang ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating puon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating puon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating puon. Sumunod tayo sa akin at kayo'y aking gagawin. Katambal ko'y
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling niya kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, umalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Ganyan nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. Nang may tabinan nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy birthday po. Kay Kuya Hil Mendoza, happy birthday. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary, congratulations po. Sa mga nanonood sa atin ngayong oras na ito, sa man po kayo naroroon, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kanina ho paggising ko, pagbukas ng radyo, ay Jose Marichan agad eh. Alam naman ho natin pag per month, iba yung pakaramdam. Halos nasaya tayo. Malapit ng Pasko at yung iba may countdown na. Sigurado yung iba ay naiisip na mag-ipon-ipon na. At yung iba naman ang iniipon ay labahin. Sigurado marami din ako yung naipon eh. At yung iba naman ang iniipon ay sama ng loob. At yung iba naman ay sigurado ay nakatagong Christmas tree, mga Christmas lights, baka magdedekorasyon na ngayon eh. September pa lamang. Yung iba naman hindi na tinatanggal, nandun na lamang yung Christmas tree. Ang papalitan na lamang ay yung mga regalong nasa ilalim ng Christmas tree. Dami-dami, wala naman laman na yun. No? Lagi naman yung palaman, pag napahid ng hangin dala-dala laki-laki ng balot, wala naman laman. Well, pan-display, ika nga. Ang atin hong unang pagbasa at ang atin hong Ebanghelyo. Sa unang pagbasa sa unang sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, huwag dayain inuman ang kaniyang sarili. Mahilig ho tayo sa mga association, name dropping.
Ayon ba? Ayon ka? Ibigan natin yan. Atin yan. Kasama natin yan. Kailan ho ba natin matatagpuan sa ating sarili ang tinatawag na self-worth? Sa ibang tao ba? Pagkasama? Sa kaibigan ba? Hindi po. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Nung kami ho'y nag-aaral ng filosofiya pa, meron ho doong isang German term na nabanggit ho sa amin, yun yung salitang Übermensch. At ano ho ang ibig sabihin ng Übermensch? All-knowing. Yan, nun ho kami may isang seminarista, parang halos alam ho lahat. Pag pinag-usapan na sasakyan, alam. Pag pinag-usapay politika, alam. Pag pinag-usapan ang business, alam. Ay wala na lusutan dito eh. Pag pinag-usapan ng sakit, siya ang may pinakamalalang sakit. Pag pinag-usapan ng tagumpay, ay siya lagi ang nangunguna. Kaya ang tawag ho namin dyan ay Übermensch. All-knowing. At siguro may kilala ho kayong taong ganyan. Übermensch. Lahat ay alam. Iwag ho natin dayain ang ating sarili. Ang feeling natin, tayo ng pinakamagaling. Feeling natin ay tali-talino natin. Kaya sa usapan, ay hindi ka patatalo. Yun ang tinatawag nating MEMA, member ng MEMA. May masabi lang para makain. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag nindayanin yung sarili. At napakarami ho na yan. Napakarami ng may alam, sa totoo lamang naman ho ay wala naman talagang alam. Marami ho nagpapanggap. Nagpapanggap na mayaman, na mayroon, ay wala naman. Makikiuso ka, makikibagay ka. At ang iyong mga damit, mga bag ay mga branded. Puro ka naman utang. Kaya ayun, nababash ka pa. Pahili mo pa, pipicturean pa yung bag mo, naka-LV ka pa. Imitation naman. LV nga, ay lumang bag. Nagpapanggap, nagkukunwari. Huwag nating dayain yung ating sarili. Ay sino ba nakakakilala ng ating sarili? Tayo. At sino ba nakakilala sa ating sarili? Ang Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo, itong sina Simon at ang kanyang mga kasamahan, ay magdamagdan ng isda. Anong sabi ng ating Panginoon? Lumayo kayo ng kaunti, ihagis ninyong inyong lambat. Pwedeng sabihin ni Simon Pedro, aba, marunong ka pa sa akin, kami mga ngisda. Ay ikaw naman ni anak ng karpintero. O ano kaugnayan noon, ikalayo. Pero si Pedro sumunod. Parang hopeless na. Minsan sinasabi natin, hindi naman araw-araw ay ikaw ay sinuswerte. Minsan naman, may huli nga, minsan ay wala. At kalimitan naman sa nangingisda, ang alam ko ay sa gabi talaga. At wala naman nangingisda sa araw. Sapagkat wala talagang mahuhuling isda. Dito, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, lumayo kayo ng kaunti. Sabi ni Pedro, opo, pumunta. Aba, sa dami ng huli ng isda ay halos masira ang lambat. At siguro, yung bangka ay punong-puno. Hindi lamang sila, pati yung mga kasamahan niya, mga mangingisda. Anong mensahe nito para sa atin? Siguro ho, sa buhay natin, isa na nasasambit natin ay, maghapon ako nag-tricycle wala din naman. Maghapon ako nagpasada,
Wala din namang nangyayari. Kumayod na ako ng kumayod sa buong maghapon. Wala pa rin nangyayari. Nakakapagod na. Bakit ho tayo napapagod? Wala naman tayong kita. Sapagkat umaasa ho tayo sa sarili ho nating alam. Naasa ho tayo sa sarili nating diskarte. Naasa ho tayo sa sarili nating kakayanan. Tulad natin si Pedro, sumunod kay Jesus. Para ho tayo magtagumpay sa buhay, hayaan ho nating ang Diyos ang mag-utos sa atin at tayo ho ay sumunod. Sigurado, magiging productive po tayo. Ano naman ang connection ng pagsasabi ni Pedro na lumayo ka sa akin, Panginoon, at ako'y makasalanan. Ano naman din ang connection nun sa isda at saka sa kasalanan. Parang kalayo. Parang pinapakita lamang ho ni Pedro na, ito nagsabing ito, hindi lamang isang ordinaryong tao. Ang nagsabing ito ay tunay na Diyos. Kaya't iniwan nga ho na Pedro kanilang trabaho at sumunod kay Jesus. Kaya para sa atin, upang mabagong ating buhay, hayaan ho nating si Jesus ang maging direktor ng ating buhay. Hayaan ho natin ang Diyos ang bumago ng ating sarili. Hayaan ho natin ang Diyos ang gumalaw sa ating buhay. Pag nagsabi ang Diyos, sunod tayo. Pag nagsabi ang Diyos, wala nang maraming tanong. Tayo ganyan. Panginoon, bakit nangyayari ito sa akin? Ano bang nagawa kong kasalanan? Sa dinami-dami naman na magkakasakit, bakit ako pa? Sinong gusto mo? Yung kapitbahay mo? Sa dinami-dami naman nung mangyayari sa buhay ko, bakit ito pa? Dami ho nating question. Dami nating tanong. Hayaan ho ninyong gumalaw ang Diyos sa ating buhay. At sigurado, tayo ho ay magtatagumpay. Nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, halika kayo, sumunod kayo sa akin, tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa na pananalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganong pananalangin, ang atin pong tugon, banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ami na nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod
sa iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos sa malamig sa mula sa lupat mo ng pagkuhan tinamin. Kapuri-puri ka, Diyos sa malamig sa liputan, siya pagandang mula sa kastas. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating panghain kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ni lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa amay tumutubos, upang ginaganap po sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakalob ng iyong pagmamahal, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilang sa ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, naghati-hati niya, niniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawat ni Kristi mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Santo Papa at Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang kordero ng Diyos. Itong Kristong muling nabuhay, siya nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na mga inanan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang kagandahan loob namin ay matagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.